goodness of God. Praise. Ayan, diba lang masarap na awitan natin ng ating Panginoon. Yan, tumako na po tayo sa praise and worship. Tayo nga po yung tayo. Tinatawagan ko nga po dito si Pastor Loli para pangunahan po tayo ng offering.
Ayan, manatili po tayong magsitayo at tanong ko na naman po para awitan natin ang Panginoon. Tinatawagan ko nga po dito si Pastor Jason para pamalan tayo sa praise and worship. Bilang mga kabataan, di ba, sabi nila yung kabataan daw maraming energy, di ba? Kaya, ayan, ako ikaw mag-praise and worship. Ayan, panahon na naman para magpuri sa Panginoon. At ngayon naman tayo tayo naman ang aawit para sa ating Panginoon. Awitin natin yung pinamagatang manalo. awitin natin yung pusong dalila.
Panginoon, hinihiling namin, Panginoon, sa mga oras na ito, Lord God, ang presensya, Lord God, na manguna, Panginoon, sa aming servisyo, Lord God, na manguna, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord God, na Panginoon, ang presence mo, Panginoon, mapatuloy na bumalag, Panginoon, sa bawat isa, at patuloy namin maramdaman, Lord God, humihiling kami, Panginoon, ng pusong dalisay, Panginoon, na aming tatanggapin, Lord God, ng iyong mga salita, Panginoon, hapon yun, Lord God, bigyan mo kami ng bukas na tenga, Lord God, bukas na isipan, Lord God, at bukas, Panginoon, na pusong dalisay, Panginoon, para sa ganun, Panginoon, ay may-absorb at may-apply namin, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord God, ang iyong mga salita, Panginoon, Lord, ikaw na siyang patuloy na mag-bless, Panginoon, sa bawat isa, patuloy na mamuna, Lord God, hanggang sa aming pag-uwi at patuloy, Lord God, na magbigay, Panginoon, ng knowledge, wisdom, and understanding, Lord God, sa bawat isa lamang lalo na, Panginoon, na magbabahagi ng iyong salita, Lord God. Hinihiling namin, Lord, ang lahat ng ito, Lord God, sa pangalan mo lamang ito. Amen. Praise. Ayan, tumama na tayo sa gawain natin ngayong hapon na ito. I-aris na natin ang ating pagkakaupo. At panahon na naman para pakinggan natin ang salita ng ating Panginoon. Tinatawagan ko nga po dito si Pastor Denver para maghayag ng salita ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung title for today ay always. Okay, yung insight for today is always stay positive. Nakuha ko ng 3 Bible verses at explain ko. Pero bakit ba talaga? Why always stay positive? Kasi yan yung main thing na gusto ng Lord para sa amin. Always stay positive. Diba? Kahit anong mangyayari, positive lang always. Kung negative naman, makukuha namin ng negative energy at saka negative emotion. At saka makakaintindi ng wrong decisions din sa buhay. Kaya, always lang natin to have a positive mindset talaga. Kasi yung main objective ng David kasi ay negative emotions. Yan yung main weapon yan, di ba? Kaya we fight back using positive energy. Kasi if more na more naging positive, di the less lang may gawa ng bad decisions at saka bad energy. Para ayaw, walang maling na decisions in life. Amen? Amen. So yung unang verse, Philippians 4 verse 8. Finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. So kaya, yan yung main point. If there is something good talaga na outcome kahit anong sitwasyon, always think about it, never dwell in the dark, always dwell in the possibility of something going right in your life. Amen? Kung iisip mo, ay ako, pagsak ako, hindi ako mapapasik, ibagsak ka! Yan kasi, you are filling your thoughts with failure instead of needing to pass. Amen? Amen? Next, Romans 8, verse 28. And we all know that all things God works for the good, for those who love Him, and those who are called according to His purpose. Yung purpose kasi ay to spread positivity. Amen? To spread miracles. Yan talaga yung main weapon against bad energy. Miracles. Something good. Amen? Something positive. Lagi tayo nag-pray lang para may miracle or something good lang. That is the main weapon of the Lord. Amen? Instead of dwelling talaga in the rock, in the horrible things, dwell in the things that you hope will happen and that will happen. Because the Lord will do it for you. Amen? Amen. Saka lastly, ay
Jeremiah 29, verse 11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Amen. Yan talaga. Yan yung talagang main weapon. Amen. Lagi naman nakikita namin sometimes, in a depressive state, mas malakas yung devil dyan. Kasi it will take over your emotions talaga to make you make more bad decisions. Pero, with the Lord and His promises to you, it will give you a brighter hope, brighter future, amen? It will clear your mind from all the negative things and will give you hope to strive, to live more, amen? To always wake up, be always thankful to the Lord, amen? Yan yung positive. We are always thankful for what He has done for us, amen? Because all of it is according to His plan. Amen? Amen. So, yan ang po. Pagiging ko na po kay Pastor Jason po. Kaya lang po. Yan, praise the Lord. Sino narinig? Ayan, lahat naman tayo nakinig, di ba? Pero yung message sa atin ngayon ni Pastor Denver is about positivity. Tama? So, napakagandang mensahe para sa bawat isa. Bakit? So, tingnan natin bakit kaya napakagandang mensahe na ito para sa atin lahat. Di ba? Mag-open ka ngayon ng Facebook, mag-open ka ngayon ng TikTok, anong mga nakikita nyo sa balita? Mga krimen, di ba? Mga namamatay, yan. Yung oras natin ngayon is napakaraming negativity sa paligid. Kaya nasabi kanina ni Pastor Denver, di ba? Yung negativity or yung negative emotions, yun yung nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng sakitan, di ba? Yun yung mga dahilan kung bakit nakakagawa tayo ng mga maling decisions. Yun yung dahilan kung bakit yung mga tao, mga ibang tao is nakakagawa ng crimes because of negativity and negative emotions, di ba? So, ang message sa atin ngayon is always stay positive, di ba? Ayun nga, bakit tayo mag-stay positive? Kasi, kailangan natin yon para mas ma-please natin yung Panginoon. Kailangan natin mag-stay positive dahil ito yung gusto gawin natin ng ating Panginoon. Ito yung parang way natin para labanan yung kalaban, di ba? Kasi sabi rin kanina ni Pastor Denver, di ba? Negative emotions is the weapon of the enemy. Sino ba yung enemy? Yung katabi mo ba? Hindi. Yung kaklase mo ba na sinungitan ka? Medyo hindi. Pero ang enemy is the devil, di ba? Ang gusto ng devil, ang ma-feel mo ay negative emotions. Ang bumalot sa iyo ay negativity. While ang gusto naman ni Lord, ang bumalot sa iyo ay positive energy. Di ba? Ang sabi sa atin kanina ni Pastor Denver, kung yung weapon na next ng enemy is yung negativity, ang weapon naman na binibigay sa atin ng Panginoon is positivity. Yun naman yung gagamitin natin para malabanan yung gawain ng kaaway sa ating mga buhay at gawain ng kaaway sa buhay ng iba. Ngayon, paano natin gagamitin yung binibigay sa atin na weapon ni Lord? Paano mo gagamitin yung positivity na sinasabi sa iyo ng Panginoon? Una, syempre, i-claim mo yung mga positive things, di ba? I-claim mo na yung mangyayari is yung positive, hindi yung negative, di ba? Yun yung una. Yung pangalawa, spread
Doon muna tayo sa una. Di ba, i-claim mo yung positivity kasi minsan merong mga bagay na hindi pa nangyayari, iniisip na natin yung negative. Di ba? Merong mga bagay na, kunyari, lalo sa atin, mga students, di ba? Nag-review ka naman, nagpuyat ka naman kagabi, nagbasa ka naman, pero nung unang nabasa mo yung number 1, kahirap. Di ba? Ako ba, bagsak yata ako ba? Ganun na agad yun, nasa isip mo, di ba? Negativity na kaagad. Ano pa ba, ibang example? Kapag merong sinasabi sa iyo na gawin mo, pagaya kanina, di ba? Noong una, nahihirapan tayong tumayo nung tinawag tayo. Kasi, bakit? Ang unang pumapasok sa atin is yung negative. Hindi ko kaya ito, nakakahiya. Gano'n, di ba? Baka i-judge nila ako, mga gano'n. Sa kahit anong mga times na tinatawag tayo, kahit yung kunyari, nasa loob ka ng classroom, recitation, o biglang natawag, Sister Samantha, ano ba doon sa number 1? Nanginginig ka naman na, di ba? Ano nga yun? Ganun na yung reaction natin. Pero, ang totoo pala, alam mo naman pala talaga yung sagot. Actually, meron akong classmate na gano'n, friend ko siya. Ayan. Kapag nakaupo lang kami, tapos nagtatanong yung prof namin, binubulog niya yung sagot, sabi gano'n. Ano bang example ng mga tanong doon? Kunyari, sinasabi anong ibig sabihin ng DTR. Bumubulong-bulong siya gano'n, nakaupo, Department of Treasury. Ganun siya. Ngayon, bigla siya tinawag ng prof. Iyak eh. Anong pangalan mo? Ay, anong pangalan mo? Anong ibig sabihin ng word na to? Ganun na siya. Kasi hindi dahil hindi niya alam yung sagot, pero nahihiya siya or napapangunahan siya ng negative emotion. So, yung una, dapat always think positive, di ba? Kahit medyo mahirap yung mga things na nangyayari sa harap natin, ang una natin iisipin is kaya natin. Kasi pag ang iisip natin, hindi natin kaya, hindi talaga natin magagawa yung bagay na yun, di ba? Isa pa, meron tayong tinatawag na law of attraction. Sino dito nanonood ng YouTube? Ayan, yung mga vlogger, di ba? Yan, meron ako kasi yung favorite na pinapanood ng vlogger. Tapos one time, napanood ko, pinanggit niya yung law of attraction. Ano kaya ibig sabihin ng law of attraction? Ibig sabihin mo, kung ano yung ina-attract mo, kung ano yung iniisip mo, na-attract mo siyang mangyari. Di ba? Kunyari, iniisip mo, hindi mo kaya. Ang ma-attract mong mangyari, hindi mo magagawa yung bagay. Bakit nangyayari yun? Kasi nag-i-start sa isip. Diba? Nag-i-start sa isip. Pag nag-isip ka ng negative, yung actions mo magiging negative. Yung actions ng paligid mo magiging negative. Tapos yung magiging result, magiging negative. Yun yung tinatawag na law of attraction. While kung ang iisipin mo positive, ang iisipin mo, kaya ko to. Ang iisipin mo, basic lang sa akin to. Actually, pag nag-exam ako, kahit di ako nag-review, hindi ko sinasabi ko kayo mag-review pero may mga times na hindi ako nag-review. Pag magbigay sa akin ng papel, ang unang iniisip ko, basic lang to sa akin, 10 minutes, tapos ko na to. Ganon. Pag ganon, kahit yung ibang mga tanong, hindi ako ganun ka 100% sure na ipapasa ko yung exam. Kasi inisip ko, basic lang yun, inisip kong kaya ko yun, di ba? Ganun din yun sa law of attraction. Una, mag-start sa isip mo yung positive. Tapos, kung ang iniisip mo positive, yung magiging actions mo, positive. Yung magiging actions ng paligid mo, positive. Ano magiging result? Positive. O, di ba? Yun yung tinatawag na law of attraction. So, yung una natin gagawin, i-claim natin yung positive, hindi yung negative. Pangalawa, ngayon, alam mo na sa sarili mo na positive ka. Dapat ba i-stay mo lang yun sa sarili mo? Diba hindi? Ang sabi din kanina ni Pastor Denver, spread positivity. Spread positivity. O, diba? Ngayon, positive ka na, dapat yung actions mo towards sa mga nakakasalamuha mo is positive din. Hindi yung positive ka na, sunitan mo naman lahat ng tao,
wala rin maka-counter yung positivity mo, di ba? Pangalawang dapat natin gawin, kung positive tayo sa ating mga sarili, maging positive tayo sa mga kapwa natin, sa ating mga nakakasama. Yung mga simple na mga bagay na kayang magbigay ng positivity sa iba. Hindi mo alam yung tinulungan mo or yung nasabihan mo malungkot pala, kailangan niya pala yung positivity na binigay mo, di ba? Di sobrang laking tulong mo nagawa mo. Kahit ang sinabi mo lang naman sa kanya, kaya mo yan. O, di ba? Nasasabihin mo lang kaya mo yan. Actually, kapag makaupo ka, may nagsasalita sa harap, tatanggap mo ka lang na gano'n. Pag nabibigyan mo siya ng positivity, nasasabi mo sa kanya, kaya mo yan. Di ba? Nanginginig-ginig na yung nagsasalita sa harap na ganyan. Ba't ikaw, nakangiti ka, nakakakuha siya sa'yo ng positivity, naisip niya, ay, kaya ko. Ganon. Diba? Yung mga simple ways na yun, hindi natin alam, napakalaki pala ng epekto niya sa iba. Diba? Yung simple na pagtulong natin sa iba, hindi natin alam, yung pala kabigat-bigat na pala ng pinagdadaanan ni Sister Keisha. Diba? Tapos, sinabihan ko lang siya na, di kaya mo yan. Yung napakalaking bagay na pala sa kanya yun. Yung mga simple lang na gano'n, nakakapag-spread na tayo ng positivity na yun yung gustong gawin sa atin na, yun yung gusto gawin natin ng Panginoon. Ano yung pangatlo? Spread miracles, di ba? Sinabi rin yun kanina ni Pastor Denver. Spread positivity and spread miracles. Paano mong gagawin yun? Dapat ba magmimilagro ka? Dapat ba hahatiin mo yung dagat, gawin mong dalawa? Hindi. Dapat ba iuusok mo yung bundok? Para, ay sabi ni Pastor Jason spread miracle, sige na pigilan ko nga ito truck. Nandun ka na sa gitna ng kalsada, pigilan mo yung truck. Siyempre, hindi mo kaya yun. Diba? Pag sinabi natin spread miracle, hindi literally na magmimilagro ka. Ano yung mga possible natin gawin para maka-spread tayo ng miracle? Siyempre, una, pwede natin mag-spread tayo ng Word of God, di ba? Kasi yung Word of God, ito yung pinaka-gumagawa ng miracle, di ba? Or yung sinabi ko lang din kanina na yung pala, hindi naman sana ay meron kang isang friend na iniisip niya na pala depressed na pala siya, ganon. Depressed na pala siya. Tapos, nag-spread ka sa kanya ng Word of God. Pinag-pray mo siya, gumaan yung loob niya. O di, parang na-protect mo siya. In that way, nakapag-spread ka na ng miracle, di ba? Yun. Ano na ulit yung mga gagawin natin? Una, claim positivity. Pangalawa, spread positivity. Pangatlo, spread miracle. Ayan. Tapos, dwell in the positive things and not in the negative things. And then sabi rin kanina ni Pastor Denver, dapat yung ine-emphasize mo sa buhay mo, yung mga positive na nangyayari. Di ba? Kasi alam niyo yung parang kasabihan nila, sa isang malinis na papel, ang nakikita mo doon, ang unang makikita mo, yung nag-iisang tuldok na dumi. Di ba? Kunyari, bibigyan ka ng papel. Hindi mo manonotice na, sobrang puti ng papel. Ang manonotice mo, yung isang dumi. Yun ang pinakaunang nanonotice, di ba? Ang pinakaunang natin nakikita is yung negative. Kunyari, naranasan nyo na ba yung isa na sabi nyo, naging mabait naman ako, tapos isang mali ko lang, kasalanan ko na lahat. Yung mga ganon, di ba? Lahat naman ng mabubuti ginawa ko, tapos nagkamali na ako ng isang beses, kasalanan ko na lahat. O, di ba? May mga ganon. Ang dapat natin gawin is i-focus natin yung isip, yung mata natin sa mga positive na nangyayari. Hindi yung sa negative na nangyayari. Kasi sa buhay natin, laging merong mga negative na nangyayari, may laging merong mga problema. Pero hindi mo alam, doon pala, sa mga problem na yon, meron palang nagtatago doon na positive, doon sa problem na binigay sa'yo. Meron palang doon nagtatago na positive. Minsan sabi nila, pag yung isang bagay na gusto mo is hindi binigay sa'yo ni Lord,
it's not rejection, it's redirection. Ayun, sabi, hindi pinagkain sa'yo ng Panginoon yung bagay na yun, kundi meron siyang hinahanda sa'yo na mas maganda pa doon sa bagay na yun. Nagigets nyo yung point na doon tayo titingin sa mga positive na nangyayari. Kahit negative yung nasa harap natin, laging meron diyang positive side. Diba? Yun. Tapos, sabi sa Jeremiah 29 verse 11, for I know the plans that I have for you, plans not to forsake you, but give you a brighter future. Yun na. Sabi doon, si Lord, lagi siyang may nakahanda sa atin na bright future. Diba? So, hindi pala natin kailangan maging negative. Diba? Hindi pala natin kailangan na maka-feel ng mga negative emotions. Kasi si Lord, ang hinahanda niya sa ating future is bright. Diba? Hindi ka hinahandaan ng Panginoon ng kinabukasan na madilim. Kundi, hinahanda ka ng Panginoon sa kinabukasan na para sa'yo or sa prosperous future mo. Sa successful future mo. So, dahil dito, sabi dito sa ating message sa araw na to, ang binibigyan tayo ng Panginoon ng power to fight. At ito yung positivity. Binibigyan tayo ng Panginoon ng power to defeat negativity. And it is positivity. At lahat ng mga bagay na nangyayari sa ating buhay, whether positive, whether negative, is all according to His plan. Or sa plano ng Panginoon. So, ang gagawin lang natin is continue to believe in God, continue to honor God, at patuloy tayong manampalataya na yung mga bagay na nangyayari sa atin is talagang binibigay ng Panginoon, hindi para maipahamak tayo, kundi para maihanda tayo sa brighter future. So, ayun lamang message natin sa umaga nito. Hinihiling mo ang muli palampakan nga natin ulit ng Panginoon. And tayong lahat ay tumayo. Awitin natin yung pinupuri na namin ulit. I give thanks na lang tayo.
salita, Lord God, na narinig namin, Lord God, sa hapong ito, Lord God, sa positivity, Lord God, na inihandog mo, Lord God, na weapon namin, Lord God, sa aming pang-araw-araw, Lord. Maraming Lord God. Lord, ikaw sana, Panginoon, na siyang patuloy, Lord God, na mamuna, Lord, sa aming mga buhay, Panginoon. Patuloy mo kaming gawing channel of blessing, Lord God, hindi lang po sa aming mga pamilya, hindi lamang sa aming mga sarili, kundi ganun na rin po, Lord God, para sa aming mga kapwa, Panginoon. Lord, hinihiling ko, Lord God, na ikaw, Lord God, ang siyang patuloy, Lord God, na magbigay sa amin, Lord God, ng protection, Lord God, blessings, Panginoon, sa aming mga tahanan, Lord God, patuloy na magbigay, Panginoon, ng katalinuhan, Lord God, at patuloy, Lord God, na mag-lead, Lord God, sa aming mga buhay, Panginoon. Naniniwala kami, Lord God, na kung ano man, Lord God, ang aming kakaharapin, Panginoon, sa aming bukas, Lord God, naniniwala kami, Lord God, na lahat ito, Lord God, ay according to your plan, Panginoon. Lord, patuloy ka namin pupurihin, Lord God, patuloy ka namin sasandahin, Panginoon.